Radyo MDZ. MDZ. Bukas na komunikasyon tungo sa pangkalahatang transformasyon. Transformasyon. Kumusta ka? Ano ang iyong pakiramdam? Nagagalak ba? Baka may dinaramdam? Okay lang yan, basta tandaan, may mga kaibigan na handa kang pakinggan. Lahat tayo nangangamba, nagagalit, minsan di may paliwanag ang nasa puso at isip. Maaring huminto ng kahit saglit, maniwalang ngiti sa ating magbabalik. Huminga ng malalim, huminahon, sabay nating harapin ang mga tanong. Sa bawat hakbang, patras man o pasulong, kapit kamay tayo, tulong-tulong. Kayang-kaya basta't sama-sama, sa lungkot at saya may makakapiling ka. Alagaan natin ang isa't isa, kayang-kaya basta't sama-sama. Kumusta ka? Ikaw ba'y nagagalak? Nalulungkot? Natatakot o nangangamba? Ano man ang iyong nararamdaman? Tara, usap tayo. Muli nga po tayong magsasama-sama para sa isang oras na talakayan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Ako po ang inyong lingkod, MDZ Mark Louie. Ngayong gabi ating pag-uusapan ang kahalagahan ng mental health sa workplace. Mayroon po tayong makakasamang mga panauhin na magbabahagi ng kanilang kaalaman at mga karanasan. At gaya nga po sa mga nakaraan nating usapan, hindi rin mawawalang open forum sa dulo ng ating palatuntunan. Ngayon pa lang ay maaari na kayong mag-send ng inyong katanungan o komento sa Usap Tayo at Radio MDC o sa ating official Facebook page, Radio MDC, Usap Tayo. MDZ. Bukas na komunikasyon tungo sa pangkalahatang transformasyon. Para sa unang bahagi ng ating programa, pag-uusapan natin ang mga mental health issues na pangkaraniwang kinakaharap ng mga empleyado. Ayon sa datos ng World Health Organization, 1 sa 6 na working age adult ay nakararanas ng mental health problem. Ano nga ba ang dapat gawin kung isa ka sa may ganitong uri ng suliranin? O di naman kaya'y, paano tayo makakatulong sa mga katrabaho nating nasa ganitong kalagayan? Tara, pag-usapan natin yan kasama si Miss Katrina Marie Bergonio, isang mental health advocate, practicing psychometrician at HR professional sa Phoenix Publishing House. Magandang gabi sa iyo, Miss Kat. Magandang gabi, Sir Louie, mga ka-MDC, at sa lahat ng mga nakikinig ngayong gabi. Maraming salamat, Miss Kat, sa pagtanggap ng aming paanyaya na makapanayam ka dito sa ating programa. Hindi ko na patatagalin pa, no? Miss Kat, una sa lahat, bakit nga ba mahalaga ang mental well-being sa trabaho o workplace? Ayan. Una sa lahat, malaki ang kahalagahan ng mental health o well-being ng mga empleyado sa workplace dahil ito ay may malalim na epekto hindi lamang sa individual kundi sa buong organisasyon. Una sa lahat, ang mga empleyado. Malaki ang epekto nito sa kanilang productivity at quality of work ng isang manggagawa. Nagre-reflect ito sa kanilang trabaho. Kung masaya sila sa kanilang trabaho, mas marami silang magagawa at mas maganda ang nagiging output ng trabaho nila. Pangalawa ay sa organisasyon. Kasama dyan ang employee retention, mas mababawasan ang mga nagre-resign at ang pagpapakita ng kultura sa isang kumpanya. Nalaman nga natin na may malalim na epekto ang mental health sa workplace. Pero ito, Miss Kat, ano naman kaya ang mga karaniwang hamon na kinakaharap ng mga empleyado pagdating sa mental health? Ayan. Unang-una dyan, nagsisimula sa stress. Pangalawa ay
nagkakaroon na ng anxiety o pagkabalisa kung saan ang mga tao ay marami ng isipin. At ang pinakahuli o pinaka-worst case kung tuusin ay it can lead to depression. Okay, so uulitin ko lang ang mga sinabi ni Miss Kat, no? Ang mga karaniwang hamon na kinakaharap ng mga empleyado pagdating sa mental health ay una yung pagkakaroon ng stress, anxiety, at yung panghuli nga ay depression. Pero Miss Kat, ano kaya ang mga senyales o sintomas na may kinakaharap na mental health problem ang isang empleyado? O kaya yung mga nabanggit mong hamon kanina, paano natin to malalaman? Yan. Unang-una, nagkakaroon ng pagbabago ng ugali at personalidad. Kung dati ay siya ay masayahin na tao, pero napapansin mo na unti-unting nawawala ang sigla, ay baka meron na siyang inaalala at pinagdadaanan. May iba naman ay nagbabago ang kanilang performance sa trabaho kung marami kang isipin, hindi ka na nakakapag-focus sa trabaho, yung concentration mo ay humahantong na sa pagbaba ng performance mo sa trabaho. Okay. At kakulangan sa interes sa trabaho, nawawalan ka na ng motivation para pumasok, minsan ay late o uma-absent na ng walang pasabi. So, alam ko maraming nakaka-relate dito. Minsan, umaabot din ito sa physical na sintomas. Minsan, nagkakaroon na tayo ng pananakit ng katawan habang nagtatrabaho, sumasakit ang ating leeg, sumasakit ang ating likod, di ba? At sumasakit din ang ating ulo. Marami nang sumasakit sa atin. Hindi ba yan dala lamang ng katandaan, Miss Kat? Ayan, yun nga, di ba? Pero minsan, hindi natin napapansin na Yun na pala ang sintomas. Kaya siguro tayo mga katrabaho o tayo mismo sa sarili natin ay maging aware din, no, sa mga nabanggit ngang sintomas ni Miss Kat. Maliban dito, Miss Kat, may dadagdag ka pa. Ayan. Huling-huli ay ang social withdrawal. Ito yung umiiwas ka na sa mga parties, umiiwas ka na sa mga close friends mo o sa mga dati mong kinakagawian. Okay, so nalaman nga natin kung ano-ano yung mga senyales o sintomas, no? So, kapag nalaman natin to, mas magiging aware tayo sa, hindi lang syempre sa mga katrabaho natin, ganun din sa pangsarili natin. Kasi baka hindi natin napapansin ay may pinagdadaanan na pala tayo. Okay, Miss Kat, sa iyo namang obserbasyon, ano ang mga rason kung bakit nagkakaroon ng mental health issues ang mga empleyado? Ayan, magandang tanong ito, Sir Louie. Ayan. Unang-una ay dahil sa mabigat na trabaho o masyadong marami nang binibigay na trabaho o yung workload natin. Minsan, mismatch na trabaho o yung iba yung binibigay sa ating trabaho sa skills na meron tayo. Nagkakaroon din ng kakulangan sa work-life balance. Yung mga nag-overtime, umuwi na ng gabi, wala nang time sa kanilang pamilya. Minsan ay pressure sa deadlines at expectations. Siyempre dyan, mostly ito yung mga nangyayari lalo na sa mga empleyado. At minsan ay kawalan ng suporta at pagkilala o recognition. Lalong-lalo na sa ating mga leaders. Malaki ang epekto kasi nila sa mga empleyado, lalo na kung nare-recognize sa mga ginagawa nila at sinusuportahan ang mga empleyado sa paglago ng kanilang mga kakayanan. At ang pinakahuli, ito, ay ang bullying o harassment. Isa sa maraming dahilan ng pagkakaroon ng mental health issues ng isang empleyado ay kadahilanan ng nagkakaroon ng bullying sa loob ng trabaho. Minsan ay nabubully sila ng katrabaho nila, ng kanilang boss o ng supervisors nila. At minsan, kahit sino ay nagagawa ito, kahit minsan yung nasa top management pa nga. Diba? Nakakalungkot dahil ito yung isa sa mga pinakamatinding dahilan kung bakit umabot sa depression ang mga tao. Nagkakaroon nito ng long-term effect sa mga tao kapag nakakaranas ito. Minsan ay humahantong kasi sa trauma or post-traumatic stress disorder or nagkakaroon din ng panic attacks. Okay, so gaya nga sa mga narinig natin kay Miss Kat, no, talagang napakaraming rason kung bakit nagkakaroon ng mental health issues ang mga empleyado. Nakakalungkot lang, Miss Kat, na yung bullying ay
meron pa rin pala sa workplace, no? Akala kasi natin, akala ng karamihan ay yung bullying uso lang siya sa kapag mga bata tayo, sa elementary, high school. Pero nakakalungkot kasi kahit sa workplace, kahit sabihin nating mga professional na yung mga tao, may edad na tayo, uso pa rin pala o may mga cases pa rin na ganito, yung bullying o harassment. Tama ka dyan. Okay, so sadyang mas nagiging malalim ang ating talakayan tungkol sa kalusugang pangkaisipan sa workplace. Miss Kat, puputulin po muna natin ang ating diskusyon at para sa ating mga tagapakinig, huwag po kayong bibitaw at magbabalik pa ang ating programa. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Kaya naman maglaan ng oras para sa mga hobbies, kumustahin ang mga mahal sa buhay, at huwag kalimutang ipahinga ang utak. Ngayong panahon ng pandemya, make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Tumawag sa mga numerong ito. Paalala mula sa Department of Health. Care for yourself, care for others. Lahat tayo nagkaka-stress. Yung iba, nakaka-move on agad. Yung iba, hindi. Ito ang ilang palatandaan na serious na siya. Loss of appetite at insomnia. Kawalan ng ganang mag-work o mag-aral. Kawalan ng interes sa mga paboritong libangan. Paggamit ng dangerous ways bilang coping mechanism, gaya ng alak at droga. Your mental health is just as important as your physical health. Follow us for more tips and updates at i-achieve na ang 7 healthy habits para sa Healthy Pilipinas. Paalala mula sa Department of Health. Radyo MDZ. Bukas na komunikasyon tungo sa pangkalahatang transformasyon. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo MDC para sa programang Tara, Usap Tayo. Kasama pa rin natin si Miss Kat upang ipagpatuloy ang ating talakayan sa kahalagahan ng mental well-being sa workplace. Ngayon naman ay ating aalamin kung paano nga ba nakakatulong ang mga HR professionals sa pagtataguyod ng mental health sa workplace. Miss Kat, ano nga ba ang papel na ginagampanan ng mga HR professionals na kagaya mo sa pagsusulang ng mental well-being ng mga empleyado? Ayan. May mahalaga rin namang papel na ginagampanan ang mga HR professional sa pagtataguyod ng mental health sa trabaho. Ito ay ang pagsulong ng awareness o pagbibigay ng mga kaalaman tungkol sa mental health at paano nila ito aalagaan. At paggawa ng mga polisiya at programa na makakatulong sa mga empleyado hindi lamang pang mental, kundi holistic approach kung saan masasakop ang kanilang pang physical, pang mental, emosyonal, spiritual, occupational, at social well-being ng mga empleyado. Okay. Okay, Miss Kat, no? Maganda yung mga sinabi mo, no? Lalo na yung sa holistic approach. Kasi hindi lang talaga yung pangkalusugan na pisikal yung sakop neto. Yung mga pulisiya at programa ng mga HR professionals, dapat talaga ay nababanggit or nasasama din yung mga ibang aspeto. Okay, ito naman, Miss Kat, maaari mo bang ibahagi sa ating mga tagapakinig ang mga inisyatibong ipinatutupad ng inyong kumpanya, Phoenix Publishing House, sa pagsusulong ng mental health ng inyong mga empleyado? Ayan, maraming salamat sa oportunidad na i-share ito sa lahat ng mga nakikinig. Ayan, pagkatapos kasi ng pandemya, Sir Luis, marami kaming mga isinulong na mga aktibidad na makakatulong sa kanilang mental health at well-being. Isa na rito yung pagkakaroon ng mga programa at activities na magpapakita ng kanilang talento, pakikisalamuha at pakikipagkapwa sa buong institusyon. Halimbawa ay meron kami tinatawag na Happy HR. Ano kaya yun, Miss Kat? Ang Happy HR ay talagang happy hour sa amin. Ayan.
Pero, ginawa naming happy HR kasi happy human resource. Kasi ang human resource ay ang buong mga empleyado. Napakamagandang ideya yan, Miss Kat. So, kaya happy HR siya. Pero happy R din in some point. Yan. O tuwing Biyernes kasi ay nagkakaroon sila o may pagkakataon sila na mag-unwind, mag-video okay. Minsan, meron din kaming mga simpleng inuman. Pero, ano lang siya, tuwing last Friday of the month. Ayan. Nagkakaroon din ng mga palaro. Okay. Nagkakaroon sila ng oportunidad para maipakita yung kanilang pagiging sporty. Yan. Meron din kaming mga team building. Yan, sa bawat departamento. Nagbibigay din kami ng mga trainings at seminars. At iba-iba pang mga wellness activities tulad na lang ng Zumba at ng yoga. Okay. So yung mga nabanggit mo, Miss Kat, no, hindi lang yung pangkalusugang pangkaisipan yung natatamaan o nasasakop. Tingin ko pati yung pisikal na kalusugan, gaya nga nung sinabi mo, yung sa Zumba at yoga. So mukhang masasaya nga talaga ang mga empleyado sa Phoenix, no? Tama ka dyan. Ayan. Yung yoga kasi isa rin sa pang-mindfulness din kasi ito. Siyempre, kung okay yung mental health natin, gaya nga ng sinabi mo kanina, yung productivity ng mga empleyado ay kasunod na riyan, no? Para nga sa mga HR professionals na nakikinig dyan, no? Maaari nga tayong matuto kay Miss Kat. Ayan, syempre hindi pwedeng mawala ang mental health policy na isinulong namin. Recent lang din siya na magkaroon ng free access ang mga empleyado sa mga clinic o hospital kung kinakailangan nila. Okay, magandang pulisiya nga yan, no, Miss Kat? Tingin ko isa yan sa mga nagiging problema o suliranin ng mga individual na may kinakaharap na mental health, yung parang hindi nila alam kung saan sila tatakbo. Tama ka dyan, o nahihiya sila na pumunta sa mga clinic dahil minsan isipin ng iba ay baliw agad sila. Pero sa aming kumpanya, mas binibigyan namin sila ng pagkakataon na or nagbibigay kami ng mga suggestion na kung nakakaranas na sila at nakikita na namin na marami na silang absences, ayan, at yung mga nabanggit mong sintomas kanina. Ayan. So, tama ka dyan, Miss Kat, no? Kasi sa HR talaga yan unang makikita yung mga absences, yung pagiging late. So, maganda nga na nabanggit natin yung mga ganitong sintomas o senyales. At syempre, kung may mga HR professionals na nakikinig dyan, ito yung magandang isulong, yung mental health policy. Free access sa mental health consultations. Okay, Miss Kat, no? Marami kang nabanggit. Yung happy HR, sadyang tumatak yan sa akin. Tingin mo, ano kaya yung mga positibong naidulot ng mga inisyatibong ito sa inyong mga empleyado? So, unang-una, syempre, hindi mawawala. Nagkakaroon sila ng sense of pride. Nagkakaroon din sila ng belongingness at pagkakaroon ng mas maraming kaibigan o camaraderie. Kailangan na kailangan yan sa isang kumpanya, yung teamwork, collaboration. Lagi natin yan nababanggit. So, yan yung mga isa sa attributes ng para maging successful yung isang kumpanya. Siyempre, so, napapaisip lang ako, Miss Kat, no, na sadyang habang nag-uusap tayo, sadyang nagiging mas malawak pala talaga kung bakit mahalaga yung mental health sa workplace. Meron pa, syempre. Hindi pwedeng mawala ito sa isang kumpanya. Lahat ito ay suliranin kung tutuusin ng mga kumpanya ay ang employee retention. Syempre, base na rin sa datos ng aming kumpanya ay mas bumaba ng 40%. Wow! Ang mga umaalis kumpara sa mga nakaraang taon. 40%? Yes. So, mag-end na yung year at matatapos ang ating taon, pero nakita namin na parang hindi pa lumalagpas dun sa dati naming mga numbers ng mga resignees sa aming kumpanya. At ang pinakahuli, syempre, ay yung work-life balance nila. So, yun, no?
sa tingin ko sa parte ng employers, ito talaga yung pinaka-importante naman, yung sa employee retention. At syempre, sadyang mahirap nga kung magkakaroon pa tayo ng mga turnover dahil magbabago yung mga empleyado, yung members ng team, panibagong work collaboration, camaraderie. So, siguro, isa nga sa positibong na idulot ng pagsusulong ng mental health sa workplace ay yung employee retention. Ito naman, Miss Kat, simula nung panahon ng pandemya, gaya nung kanina mo pang binabanggit, nauso na rin ang iba't ibang work arrangements katulad ng work from home setup at flexible time. Paano kaya ito nakakatulong sa pangangalaga ng mental health ng mga empleyado? Ayan. Sa work arrangements naman, tulad ng work from home setup, syempre, isang-isa dyan is yung less stress na sila sa pagko-commute. Oo, sadyang napaka-stress nga mag-commute ngayon, Miss Kat, no? Ikaw ba, Miss Kat, yung yung pagko-commute mo, mga ilang oras ka tumatagal? Sa ngayon, kung galing sa amin, kasi taga Bulacan ako. Napakalayo nga yan. Oo. At tama ba, no? Ang Phoenix ay located sa Quezon City? Yes. So, ang kagandahan nun sa aming kumpanya ay binibigyan din ng pagkakataon na mamili ang aming empleyado kung gusto ba nilang mag-work from home, lalo na kapag traffic, lalo na kapag may mga strike, pag may mga baha, kahit hindi siya hindi siya bagyo, kahit baha lang sa lugar ninyo, pinapayagan na sila na hindi pumasok sa office. Pero kasi ngayon is kailangan pa rin pumasok ng ibang mga empleyado sa opisina. Ayan. Okay. Tingin ko, Miss Kat, no, ang feeling ko yung pinakamahalagang aspeto niyan, yung pagkakaroon ng work arrangement, ay ibig sabihin niyan, yung employers natin may tiwala sa mga empleyado na kahit naka-work from home sila ay talagang ginagawa pa rin nila yung mga trabaho nila. Sa tingin mo ba mas napagtutuunan na ng pansin ang mental health sa workplace sa panahon ngayon? Ayan. Base na rin sa nakikita ko at sa mga napupunta ko na ring mga trainings at seminars. Yes, Sir Luis. Na bibigyan na to ng pinagtutuunan nito ng pansin ng mga bawat employers sa Pilipinas. Dahil halos lahat na ng kumpanya ngayon yan ay isa sa mga major project nila, yung mga proyekto nila ay patungkol sa mental health at well-being ng mga empleyado nila. Okay, tama ka dyan, Miss Kat, no? Meron nga akong isang pag-aaral na nabasa na sinasabing 81% ng employers o workplaces ay mas binigyang pansin ang mental health simula nung nagkaroon ng pandemya. So mabuti naman at nagiging masigla or mas nagiging positibo ang kalagayan ng mental health o pagsasulong ng mental health sa workplace. Isa rin ito marahil sa naidulot ng nakaraang pandemya kung kailan mas naging aware ang mga tao sa mga usapin ukol dito. Muli, pansamantala po nating puputulin ang ating talakayan. Sa pagbabalik ng ating programa ay pag-uusapan naman natin ang mga dapat gawin ng mga empleyadong may kinakaharap na mental health issues. Dito lang yan sa Tara, Usap Tayo. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ang mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simula na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ang screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ng iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health, i-check lang ang referral tab.
Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. Radyo MDZ. MDZ. Bukas na komunikasyon tungo sa pangkalahatang transformasyon. At muli nga po tayo nagbabalik para sa ating programa. Ngayon naman ay ating pag-uusapan kung ano ang dapat gawin ng mga empleyadong may kinakaharap na suliranin sa kanilang kalusugang pangkaisipan. Aalamin natin yan, kasama pa rin si Miss Kat dito sa Tara, Usap Tayo. Miss Kat, mabalik lang tayo sa ating talakayan. Kung ang isang empleyado ay nakararanas ng mental health problem, ano nga ba ang dapat niyang gawin? Ayan. Sa lahat ng mga nakikinig, ayan. Unang-una ay pumunta tayo sa professional. Seek professional help lagi. So, pwede kayong pumunta sa mga counselors. Kung ikaw ay estudyante, so, para sa lahat to, hindi lang sa isang empleyado. Kung ikaw ay nasa school, pwede kang lumapit sa iyong guidance counselor. Kung ikaw naman ay individual, pwede kang pumunta sa mga psychologist o psychiatrist. So, may mga clinic na stand-alone at may mga clinic din sa mga hospital. At ito ay hindi rin dapat nating pagkaligtaan ang pagkakaroon ng support system sa trabaho, sa bahay, kahit sa labas ng ating tahanan, kahit sa mga kaibigan natin sa school. So, mas maganda na meron tayong support system o yung mga kaagapay natin sa lahat ng mga nararanasan. Yung mga mapagsasabihan natin sa oras ng mga problema. Yung pwede nating maging karant siguro kung may mga dinaramdam tayo sa ating trabaho para ma-release natin, Miss? Tama ka dyan. At kung ikaw ay nagtatrabaho naman, ay humingi din ng tulong mula sa HR department o sa management. Huwag natin kakalimutan sila na isa din sila sa mga pwede nating hingian ng tulong. At syempre, ito, ang pinakahuli ay ang self-care. Alagaan natin yung sarili natin. Ayan. O yung pagtanggap sa sarili natin. So, di ba? Huwag natin kakaligtaan yung me, myself, and I minsan. Oo. Siguro, Miss Kat, sa lahat ng sinabi mo, yung una yung mas tumatak din sa akin, yung seek professional help. Kasi nga marami din sa mga individuals ngayon na nagse-self-diagnose sila. Yes. Maaari mo bang ibahagi lang din kahit konti lang, Miss Kat, kung bakit ba kailangan talaga ng professional help? Hindi yung magse-self-diagnose tayo. Alam naman natin na marami ng resources sa internet, accessible na rin, pero bakit mahalaga pa rin yung seek professional help, lalo na sa mental health? Ayan. Unang-una, kung bakit kailangan natin na pumunta sa mga professionals ay para ma-diagnose ng tama, mabigyan tayo ng mga alternatibo na o mga therapy o mas magandang mga gamot, kung kailangan talaga ng gamot, na hindi tayo nakatingin lang doon sa mga internet kasi mostly doon sila nakatingin kung ano dapat nilang gawin para mas ma-align yung kung ano yung kailangan talaga natin o mas makuha talaga natin yung kailangan talaga natin. So ayun, sa mga nakikinig sa atin, huwag mahihiyang magtanong, sabi nga ng isang kanta. Lumapit kayo sa professional, meron tayong mga stand-alone clinics at sabi nga ni Miss Kat, kung mga students kayo, pwede sa mga guidance counselors. So ito, Miss Kat, yung next na question ko, alam naman natin na mas maganda sana kung hindi na tayo umabot sa ganong sitwasyon yung may nararamdaman na tayong suliranin sa mental health. Pero paano naman kaya makakatulong ang ibang mga empleyado at managers sa mga katrabaho nilang may kinakaharap na mental health issue? Ayan. Sa mga nagtatrabaho, sa mga employee, ayan. Unang-una, magpakita tayo ng suporta dun sa mga katrabaho natin. Kung nakikita na natin na tahimik o parang nahihirapan sila,
Gaya nga nung nabanggit mo kaninang sintomas, yung lagi nang uma-absent, lagi nang late. Minsan, tanungin natin sila kung may problema ba. Huwag natin baliwalain yung mga ganong sintomas. Yan. So, kamustahin natin sila. So, napakalaking tulong nun, no? Sa simpleng pagkakamusta lang. Ayan. Pangalawa ay maging maingat sa ating mga wika o sa ating mga sinasabi sa ating kapwa. Kung sa tingin natin na masyado ng yung over na yung ating mga jokes, ayan, o kaya yung parang akala natin ay simpleng joke lang, yun pala ay para sa katrabaho natin o sa mga tao ay bullying na para sa kanila at hindi nakakasakit na. Ayan. Yun yung mga dahilan din. Kaya may mga feeling nila is nabubully na sila. Okay. Dahil hindi naman talaga nila tanggap o hindi welcome sa kanila yung mga ganong joke. O kaya iba yung humor nung mga katrabaho. Lalo na kung hindi natin alam yung background ng mga ka-empleyado natin. So, kailangan talagang maging maingat tayo sa mga joke, sa mga wika. Ayan. Siyempre, huwag tayong maging judgmental. Nako, mahalaga nga rin yan, Miss Kat. So, parang lagi nating bigyan ng benefit of the doubt yung mga katrabaho natin. Kung minsan mukhang nakikita natin na weird or kakaiba yung mga ginagawa or kinikilos. Ayan. At syempre, maging empathetic. Diba? Sa lahat ng mga nakikita natin, kung may umiyak dyan. Napakahalaga nga naman talaga niyan, Miss Kat. Okay, so ayun yung mga maitutulong ng mga katrabaho. Paano naman kaya makakatulong yung mga managers, Miss Kat? Ayan, mga managers, supervisors, at mga top management. Ito naman, magkaroon sila ng bukas na komunikasyon sa kanilang mga subordinates o sa mga kanilang mga empleyado. At magkaroon din sila ng edukasyon tungkol sa mental health. I-support nila yung mga mental health programs, no? Kasi sa kanila yan, dadaan sa kanila yung final say or approval. Okay. Yan. At ito rin ay ang pagbibigay ng flexibility sa mga empleyado nila. Ayan. At katulad nga, inline din sa bukas na komunikasyon, o pagkakaroon ng komunikasyon sa kanilang mga empleyado, ay ang regular na pangangamusta man lang. Diba? Kahit isang araw, parang mangamusta ka sa tuwing umaga, kung kamusta ang kanilang weekends, ganitong mga simpleng pangangamusta lang ay nakaka-boost din sa kanilang self-esteem. Yan. Pangatlo ay panghuli ay ang pagtaguyod ng positive work environment, syempre. Tama ka dyan, Miss Kat. Yung pagtataguyod ng positive work environment, hindi lang talaga yan responsibilidad ng mga HR professionals, no? O kaya yung mga katrabaho natin. Magandang maging involved din yung mga managers natin pagdating dyan. Okay, no? Ito naman, Miss Kat, paano nga ba mababawasan ang diskriminasyon o stigma sa mga empleyadong nakararanas ng mental health problem? Ayan. So, unang-una, ayan, dahil sa Pilipinas, ito ang pinaka-problema ng lahat. Problema pa rin natin hanggang ngayon ay ang diskriminasyon o yung stigma na konting may nararamdaman lang, may sinasabi na hindi ka kasi nagdadasal o hindi malakas ang iyong paniniwala sa Panginoon. Pero hindi kasi lang doon, 'di ba? Sa mga nakakaranas ng mental health problems at para mabawasan yung diskriminasyon, dapat hindi lang sa kumpanya, pati sa komunidad, pati sa eskwelahan ay magkaroon ng awareness talaga at paano magkaroon ng proper education ang bawat isa. Hindi lang si guidance counselor ang marunong, hindi lang si HR ang marunong makipag-usap, hindi lang si top management ang marunong makipag-usap sa mga nakakaranas, kundi bawat empleyado, bawat tao ay may responsibilidad sa bawat tao. Napakaganda ng sinabi mo, Miss Kat, no? Ang bawat isa nga sa atin ay
may malaking papel na ginagampanan upang mabawasan ang diskriminasyon o stigma sa mga empleyadong may kinakaharap na suliraning pangkaisipan. Pagdating naman sa pagtataguyod ng mental health sa workplace, ang bagay na ito ay hindi lang nakasalalay sa ating mga leaders, managers o HR professionals. Napakalaking bagay kung tayo mismo sa sarili natin ay aware sa mga ganitong usapin. Alam kung ano ang mga dapat gawin kung makararanas ng mental health issues. O di naman kaya may sapat na kaalaman kung paano susuportahan ang ating mga katrabahong nalalagay sa ganitong sitwasyon. Gaya nga ng paulit-ulit nating sinasabi, basta't sama-sama, kayang-kaya. Muli, nagpapasalamat tayo kay Ms. Kat, isang mental health advocate, practicing psychometrician at HR professional ng Phoenix Publishing House para sa isang makabuluhang talakayan patungkol sa mental health sa workplace. Sigurado akong maraming natutunan ang ating mga tagapakinig ngayong gabi. Maraming salamat muli, Ms. Kat. Baka may gusto ka pang batiin bago natin isara ang yugto ng ating programa na ito. Ayan, maraming salamat, Sir Louie, sa pag-imbita at ma-share sa lahat ng mga nakikinig dito sa iyong programa tungkol sa mental health at sa mga kinakaharap ng mga empleyado ng isang kumpanya. Maraming salamat talaga sa iyo, Ms. Kat, sa oras at sa mga kaalaman na iyong ibinahagi. Huwag niyo pong kalilimutan. Ano man ang iyong nararamdaman, huwag mabahala. Huminga ng malalim, huminahon, at tara, usap tayo. Kayang-kaya basta't sama-sama sa lungkot at saya may makakapiling ka. Alagaan natin ang isa't isa. Kayang-kaya basta't sama-sama.